Okay guys, so yung topic naman natin ngayon is about use effect hook. So ano nga ba yung use effect? So si use effect ay isang pinakamalaga sa lahat ng mga hook. So ito yung mostly na ginagamit. Tsaka si use state. Ayan. So si use effect kasi ito yung nagka-calculate sa mga data natin, mga calculation. So pwede natin siya gamitin to re-render yung mga gusto natin i-render na value or mga data. Yan. So ayun yung pinaka role ni use effect na hook. So, basically, once na ginamit si use effect, so, mag-change lang yung value once na may nag-trigger. So, parang ganun yung pinaka-purpose niya. So, mag-change lang yung value kapag may nag-trigger. So, hindi magpapalit yung value hanggat hindi siya tinitrigger. So, ganun yung pinaka-mechanics ni use effect. So, simulan natin paano gamitin si use effect. So, una magkikreate lang ako dito ng state na counter. Then, set counter equal use state. Tapos, yung 0, initial value. Then, create tayo ng handle click na function. Then, yung set counter natin na counter plus 1. And then, syempre, yung button natin na increment. Then, yung ating on click event. Then, yung handle click. Ngayon, display naman natin siya. Yung counter, no? Siyempre, para makita natin yung counter. Check natin. Yan. So, makikita natin nag-increase naman, diba? So, paano papasok si use effect? Sabi ko nga sa inyo, gagana si use effect once na may nag-trigger. So, paano yun? So, halimbawa, mag-create ako dito ng use effect. So, kukall natin si use effect function. Use effect, yan. Then, so, meron tayong function dito sa unang argument, and then yung pangalawang argument, yung ating array. So, ito yung tinatawag na dependencies. So, ito yung ating callback function. And then, dito sa callback, sa function natin, meron tayo ditong iti-trigger. So, halimbawa, console log, counter is incrementing. So, yan. So, tingnan natin. Refresh natin, So, makita nyo, counter is incrementing. Ibig sabihin, nag-increment daw. So, nag-change ng value. Ngayon, pag nag-click ako dito, gusto natin mangyari is, every time na mag-click tayo dito, so, siyempre, mag-update to. So, ibig sabihin, nag-increment daw. So, lagyan natin ng value. Ito yung ating counter. So, yan. Tingnan natin kung ano magiging result. So, refresh lang natin ulit. Then, yan. Makikita natin, di ba? Hindi nagbabago yung counter natin. 0 lang siya. Kasi, ayun yung si use effect. So, ayun yung role niya. Kumbaga, hindi siya magti-trigger hanggat walang may nagti-trigger sa kanya. So, magiging trigger point natin dito. So, trigger point ay yung ating counter. So, it means, pag si counter ay nag-change ng value, ibig sabihin, maglalag tayo. So, ganun si use effect. So, gumagana lang siya kapag unang render. Pero, from the next render, hanggat walang nagbabago or wala ka nilagay sa dependencies niya, ito yung dependencies, guys, yung square bracket na yan. O yung bracket. Ayan yun, yung dependencies natin. Ito yung ating trigger. So, magti-trigger, kapag nag-change si counter, magti-trigger tayo. Itong si use effect. Tingnan natin guys. So, from 20, refresh lang natin. So, counter is incrementing 0. Ngayon, nag-increment ako. Ngayon, lumalabas na si lag, 'di ba? So, ganun si use effect guys. So, kapag may nag-change ng value, dun lang siya mag-trigger. Yan, so 'di ba? So, ganun gamitin si use effect guys.